So this is a 3D roof panel project. Okay, or roof ridge project. First of all, bago tayo magsimula, sino dito yung mga nakatrabaho na dati, last year, sa tab na to? Yung may mga idea na kung ano yung gagawin. Okay, so marami-rami pala kayo. And good for you. Okay, so now, guys, ito yung ating project. Ano ba yung roof panel or yung roof ridge na tinatawag? Yung roof ridge po natin na tinatawag, yan po yung bale sa bahay in between those roof panel. Yung pa-triangle, yung pinaka-point niya sa taas, yan po yung roof ridge natin. Okay? And sa project natin na to, we need to capture those roof panels. Okay? Or yung pahalang or paslant na cover ng roof. 'Di ba sa 3D matching natin, ano yung kina-capture natin? Sa 3D matching project, yung base. Okay. So now, i-capture natin yung mga hindi pa natin kina-capture before. Ito yung isa sa last stage ng ating 3D matching or 3D or 3D roof project. Okay. JM, nire-record mo ba to? JM? Okay, good. So now guys, and this is our project. Ganito yung itsura ng project natin. Okay? So tatanggalin ko muna yan. So pag receive ninyo ng mapa, ganito yung magiging itsura niya. Wala siyang label. Okay? Parang kayo. Wala kayong label. So yung gagawin nyo is to check for your target building. Okay? Just click this button here, yung merong checkbox dito na walang check sa upper left ng inyong software para ma-check kung saan yung inyong target building. For this case, for this map, ito yung target building natin. So ito yung tatrabahuin natin. Medyo tricky yung part na to kasi yung ibang parts ng bahay is hindi natin nakikita sa isang view lang. So we need to utilize those 4 frames na nasa kaliwa natin. Kagaya nito, sa part na to hindi nakikita yung dito dahil natabunan sa part na to. So utilize natin yung 4 na frames na yan. We can click F1 or F2 to do that. Okay? So ito ata, mas maganda ito. Okay. So for this specific map, as you can see, ganito yung itsura ng ating map. Okay? For this specific building. So yung gagawin natin muna is to capture the base. Okay? Ka-capture muna natin yung base ng building. At first, we have to do normal 3D matching para dito. So i-capture natin yan using F tool or E tool, depende sa inyo or depende sa building itself. So first, you have to do it like this. Make sure nyo na tama at saka right angle yung pagkakalabel ninyo. Kasi once na hindi naging right angle yan, mahihirapan kayo mamaya pag nag-label kayo ng roof panel. Tandaan nyo yan. Napaka-importante din ng part na yan. You understand? Are we clear? Yes, sir. Okay. Copy. Okay. So, right after mag-label na natin yan, may mga instances na kailangan natin may mga kailangan tayong gawing ideas kasi may mga building switches. Hindi, tawag nito, may mga corners yung roof ridge. So, for example, this one, this specific building. I-match natin muna for this sa building na yan and then drag the 3D. Make sure din na yung 3D niyo is accurate sa wall. Okay? Right after we do that, or right after matapos natin yan, nakikita nyo to, may bali yung building dito, sa part na to, yung kanyang frame, yung base ng building. Yung isang trick dito sa 3D matching, or 3D roof panel matching project natin, dapat marunong kayong maglaro ng assisting light. Okay? Kasi kung hindi, mahihirapan kayo. So for this building, you have to use number 9 para kumuha ng inyong assisting line. Yung assisting line niyo, yun yung pinaka best friend ninyo dito sa tab na to. Okay? So click number 9, click tayo dito sa point or sa end kung saan nagbale, tapos kuha tayo assisting line. Okay. Bakit ko ginaganito? Kasi kailangan natin kumuha ng reference line. Okay? Para sa label na to, yung kailangan nating reference lines is patayo. Di ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog. So, dapat dito tayo kumuha, dito,
or dito. Okay? Yung gagawin nyo lang is to click number 9, gawa ng point, tapos ilagay nyo yung inyong point sa kung saan kayo gustong kumuha ng assisting line. So for example, dito ako kung gustong kumuha, ganito yung gusto kong reference line. So point ko dyan, and once na nagkulay kulay light blue or turquoise, that is all good. Nakakuha na yan ng reference line. Pwede ko nang gawin or pwede na akong mag-direct dito sa dulo. Okay? Pag nag-click kayo dyan, just click space for that. And then as you can see, magkakaroon kayo ng assisting line. Yung assisting line nyo po is hindi po yan parang label. Okay? Parang linya lang po yan. Parang bridge lang siya, ganun. Okay? So kung dito tayo kukuha ng assisting line, ano yung mangyayari? Horizontal. Pa-horizontal yung ating linya na or yung ating reference line na makukuha. So hindi tayo makaka-connect dito. Hindi tayo makaka-connect dyan. Delete muna natin to. Kung ano yung gusto nyong reference line, yun yung kukunin niyo. So dito pa-horizontal, so hindi tayo, walang trace line. Okay? So hindi magiging straight yung label natin. Kasi yung kinuha natin is horizontal nga, pag ganito. Diba? So dito tayo kukuha. So tandaan nyo kung paano kumuha ng assisting line. And for that is all good na. Now, sa roof panel tayo, okay? Or sa roof ridge. Now, yung roof ridge natin, as you can see dito sa part na to, hindi masyado clear. But dito sa left image, sorry hindi ko ma-maximize yung screen na. Dito sa left image natin, as we can see, ito yung ating roof ridge. Okay? Andito siya sa gitna. So yung gagawin natin is to click number 9. Kuha tayo dyan assisting line, pwede din yan. Gawa tayo point dito, and then stretch natin as ganito. Okay, ano nahahalata nyo pag nung kumuha ako ng assisting line or gumawa ako ng assisting line dito sa left panel para sa roof ridge? Green dash line. Anong green dash line? Green dash line ba yan? Nagkaroon ng dash line. Anong nahalata nyo? Hindi pa match sa right frame, sir. Yes, hindi tugma sa right frame. So yung gagawin natin dito, kasi kung pupunta kayo sa 3D mode, kung alam nyo kung paano pumunta sa 3D mode, kung hindi nyo pala alam, you just have to click W, tapos yung scroll button ninyo, pwede nyong pindutin yan at the same time, yung W, taka scroll button, and then i-move ninyo yung mouse ninyo habang hindi nagle-let go. Dito, kung titignan natin, yung ating assisting line is nasa baba. 'Di ba? At saka hindi match. So yung gagawin po natin, wait lang, nagchat-chat. Now, yung gagawin natin, pumunta tayo dito sa right frame. And sa right frame, yung gagawin lang po natin dito is to select our assisting line and then move it into its correct position. Okay? I-move lang natin up until sa correct position niya. And that would be perfect. Pag pumunta tayo sa 3D mode ulit, kung titignan ninyo, yung assisting line natin is nakaangat na. So, dapat ganyan yung shape ng assisting line ng roof ridge. Do you understand? Guys? May clear? Yes, sir. Copy, sir. Okay. Yes, sir. So, ano uling pinindot mo para mag 3D? W and then scroll button. Kung hindi nyo kaya yung W at scroll button, you can always click Control, W, tapos yung inyong mouse lang, left click. Control, W, tapos left click. Kung walang scroll button yung inyong mouse. Long press nyo lang ng sabay. Sir, paano daw mag-exit yun sa 3D? Just click number 0 to reset. Thank you. Okay. So for this building, okay na tayo sa roof ridge natin. Ito yung sinasabi ko, meron pang bali yung roof sa part na to. So i-adjust ko pa yan. Okay? So yung gagawin natin ngayon, titirahin natin yung roof ridge. Paano na natin gagawin yon? Ito na yung roof ridge, yung paggilid niya. So we just have to click letter S for that para gumawa ng label. Okay. Saglit lang, naglolo ko yung software ko. Okay, nawala yung mga roof ridge, yung assisting line natin. So saglit.